Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. Ugayin ko muna itong gulong ni customer kung meron siyang problema dito sa pangilalim niya. Kaya lang sa nakita ko okay naman. Alam niyo mga boss, ang problema ni customer, napagawa niya na itong sasakyan niya, pinalitan ito ng stabilizer linkage at flower arm bushing. Kaya lang yung lagutok, meron pa rin. Kaya kung napanood niyo yung part 1, hinanap ako ni customer, ako naman daw yung mag-check up. At sa nakita ko nga mga boss, sa kabilang side, pinalitan ko ito ng stabilizer bar bushing. Ayan mga boss, kalugin ko. Di ba? Kalug oh. Kaya pag nalulubak ka, kahit napalitan mo na itong stabilizer linkage, eto, nagpalit ka ng bushing. Apo, Kabilaan, pinalitan ito ng bushing sa lower arm. Apo. Wala. Gaya nga ng sinabi ko, kung napanood nyo yung part 1, pinalitan ko na sa kabilang side yung stabilizer bar bushing niya. Tapos lumipat naman ako dito sa kabilang side. Ito na mga boss, kung makikita nyo, niluwagan ko na yung dalawang bolt na number 12. At dahil sa maluwag na yan, kinamay ko na yan para mas mabilis kong matanggal itong bolt. Ito na yung isang bolt, natanggal ko na. Tapos isunod ko naman yung pangalawang bolt na nasa sulok. Tatanggalin nyo rin yon. Ito na mga boss, natanggal ko na. Isunod mo naman sa tatanggalin yung clamp nya dito sa bushing. Ayan mga boss, yan. Tsaka mo ngayon tanggalin na itong stabilizer bar bushing. Hilahin nyo lang yan mga boss, biyak naman yung bushing na yan Ayan di ba? Hati siya. Kung mapapansin nyo yung luma mga boss, malaki na yung butas nya compare mo dito sa bago. Maliit pa. Ikabit ko na yan. Sa pagkabit nitong stabilizer bar bushing mga boss, ibukan nyo lang yan. Tapos ipasok nyo na dito sa pinakatubo nya. Pag okay na yung pagkakalapat mo, pwede mo na ngayon ilagay yung clamp nya. At pag nailapat mo na yan sa bushing, isunod mo naman sa ilalagay yung bolt na number 12. Ayan mga boss, ipakapit mo na yan sa trig nya. Pag kumapit na yan, isunod mo naman yung pangalawang bolt. Ipakapit mo rin yan sa trig nya. Pag okay na, gamit ka na ngayon ng box wrench sa number 12. Ipainal mo na yung higpit dyan. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo. Hindi kasi pwedeng maluwag yan. Kaya nga kung ganito yung sasakyan nyo mga boss, kayo na yung mag-DIY. Nakita nyo naman siguro kung paano ko yung pinalitan. Napakadali lang. Unang-una, hindi naman nakakalito magpalit nyan dahil alam nyo naman yung forma nya. Kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. Pag okay na, mahigpit na yan, pwede mo na ngayon i-connect itong stabilizer linkage mo dito sa shock absorber. Tsaka mo yun ipakapit na itong nut nya na number 14. Pag kumapit na yan, gamit yung socket wrench mo number 14, higpitan mo na yan. O di ba mga boss, ganun lang, napakadali. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Dahil nga sa wala naman na akong ibang nakitang problema dito sa pangilalim ni customer, kundi yung stabilizer bar bushing lang. Kaya okay, swerte si customer dahil wala siyang ganong gastos sa kabila ng lahat na maraming lagutukan siyang narinig dito sa sasakyan niya. Nakala niya mapapagastos siya ng malaki. Sir, start mo nga sir. Pina-start ko itong makina ni customer dahil nga sa change oil ko yan mga boss. Siyempre, ililik test ko yan after ko ma-change oil kaya ako siya pina-start. Ang susunod ko kasing gagawin dito, yung ugong na sinasabi ni customer na kapag tumatakbo daw siya sa highway, kung gaano kabilis daw yung takbo ng sasakyan niya, ganun daw kalakas yung ugong. Pero pag mabagal naman daw yung takbo niya, mabagal din daw yung ugong. Kaya mga boss, tingnan nyo kung paano ko yan ito troubleshoot. Siyempre, gagamitan niya ng aking mahiwagang kamay. Papakiramdaman, kumbaga. Ayan na mga boss, Release mo handbrake. Release mo yung handbrake. Iikutin ko kasi itong gulong. Papakiramdaman ko yan kung magaspang ba yung ikot niya. O kaya meron siyang lalabas na kahit kaunting ugong. O kaya may uga dito sa gulong. Kaya inuuga ko yan. Kasi pag may uga yan mga boss, ibig sabihin may problema ito sa bearing. Kaya lang negative siya ron. Nung binilisan ko naman yung ikot ng gulong, hindi ko rin naramdaman yung gaspang ng ikot niya. Smooth naman sa pakiramdam ko. Inuga ko nga ulit itong gulong mga boss kaya lang wala talaga siyang uga walang kakalug-kalug, kaya lipat na ako sa kabilang side. Dahil nga sa hindi ko naman yan nakitaan na pwedeng panggalingan ng ugong kapag umaandar yung sasakyan ni customer. Dito naman ako ngayon sa kabilang side magchi-check up. Ikutin ko ulit yung gulong mga boss. Kaya lang sa pag-ikot ko pa lang mga boss, ramdam ko agad yung dating nung ikot ng gulong mga boss, magaspang. Ang possible niyan, yung bearing may problema. Kaya kung makikita nyo, wala nang paligoy-ligoy pa, tanggalin ko na agad itong gulong. Tapos ikutin ko itong brake drum nya or yung hub bearing. Ayan, ilapit ko itong camera mga boss para magkaalamanan, para marinig nyo na rin. Malamang ito yung ugong. Ayan
Hindi nyo masyadong narinig mga boss, alam ko, kaya tatanggalin ko itong brake drum. Medyo matigas mga boss, kaya gagamit ako ng flat screw para maitulak ko itong brake drum palabas. Ayan mga boss, umangat na itong brake drum, kaya tanggalin ko na yan. Tapos ikutin ko itong wheel hub, pakinggan nyo, dyan ang gagaling yung ugong. Positibo na mga boss na ito na yung pinanggagalingan ng ugong kapag tumatakbo yung sasakyan ni customer, na yung reklamo niya pag bumilis daw yung takbo ng sasakyan niya, lalo daw lumalakas yung ugong na naririnig niya. Kaya kung makikita nyo mga boss, gumamit ako dyan ng flower type na Allen wrench, tatanggalin ko na itong wheel hub bearing niya. Dahil nga sa papalitan ko na yan ng bago. Sa pagtanggal naman itong wheel hub bearing, meron lang naman yung 4 na Allen bolt or flower type na tatanggalin ka. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman siya ganun ka-sensitive. Kayang-kaya nyo yan kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo para palitan nga itong wheel hub bearing. Pag natanggal nyo na yung 4 na bolt, gamit ka ng ball hammer. Medyo palu-paluin mo itong wheel hub bearing niya para bumitaw dito sa backplate. Yun lang, kumapit itong wheel hub bearing niya dito sa backplate. Kaya para mapabilis ko yung trabaho, tatanggalin ko itong brake shoe mga boss. Gagamit ako dyan ng plier. Kailangan kasi matanggal ko itong hold-on cap, yung hold-on pin at yung hold-on spring dito sa brake shoe. Yan kasi yung umiipit dito sa brake shoe, kaya kailangan matanggal yan. Tapos yung return spring sa baba ng brake shoe, sikwatin nyo yan, kailangan matanggal yan. Ayan mga boss, natanggal na. Pati itong return spring sa may taas ng brake shoe mga boss, tanggalin nyo rin yan. Para maihiwalay nyo itong isang brake shoe. Para mailusot nyo itong isa pang brake shoe dito sa wheel hub bearing nya. Ayan mga boss, tanggal na yung dalawang brake shoe. Pwede mo na ngayon sikwatin itong wheel hub bearing para bumitaw yan dito sa backplate. Kumapit kasi siya mga boss, kaya nahihirapan ako. Pero natanggal ko rin yan. Ayan mga boss. Tapos yung sa ABS sensor nya, yung socket wire, may ipipress ka ron, tsaka mahugutin. Kaya lang ginamitan ko yan ng flat screw mga boss. Masakit na yung daliri ko eh. Ayan o, nahugot ko na yung socket wire. Tapos kung makikita nyo itong wheel hub bearing, magaspang ikot niya. Ayan o. Yan, magaspang. O. Magaspang. Magaspang siya umikot. Palit! Ito na ngayon mga boss, yung bagong bili ni customer. Ikakabit ko na yan. Pero bago yon, imamatch ko muna sila. Maganda na yung lagi kang naninigurado. Mahirap kasi magsaoli. At bago ko ilagay yan, papahiran ko muna ng grasa itong backplate. Pati yung pagkakabitan ko ng wheel hub mga boss, siyempre papahiran ko rin ng grasa yan. At pag okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong wheel hub bearing assembly ni customer. Yung socket wire niya mga boss sa ABS, sa sensor yan, importante na huwag niyong kalimutang ilagay. Huwag kayong mag-alala mga boss, dahil kung kayo naman ang magdi-DIY ng sasakyan nyo at inilagay nyo na itong wheel hub bearing nya, hindi naman kayo maliligaw kasi meron siyang guide. At bago ko ilagay itong 4 na Allen bolt, pahiran ko muna yan ng grasa. Kasi nga, matigas yan nung tinanggal ko kanina. Mahirap na kasi pag ganyan na mahirap tanggalin, tapos ibinalik mo, nako, pagbalik mo may possible baka malustred pa. Kaya yung pinaka-the best mga boss, pinapahiran ko yan ng grasa para sigurado ako na hindi malustred itong Allen bolt kapag ibinalik ko yan. Nakita nyo naman pag kinakabit ko itong flower type na bolt mga boss, isinasagad ko yan na may pakapit ko itong bolt sa thread nya para sigurado ako na hindi ako makalustred. Sa paghigpit na gagawin nyo mga boss, siguraduhin yung nakalapat ng maayos itong wheel hub bearing dito sa backplate. Para sa bandang huli, wala kayong magiging problema. Alam nyo mga boss, hindi naman na talaga kailangan tanggalin itong brake shoe pag magpapalit ka nitong wheel hub bearing. Kaya lang nagkataon na kumapit itong wheel hub bearing dito sa backplate nya. Kaya napilitan akong tanggalin itong brake shoe para masikwat ko ng maayos itong wheel hub bearing nya na hindi madadamage itong backplate. Pero kung tutuusin talaga, hindi na kailangan tanggalin itong brake shoe. Kasi may isa pa naman paraan kung sakasakaling hindi mo siya masikwat or stack up ito eh. May puller pa naman eh. Pwede mong tanggalin itong wheel hub bearing nya sa pamamagitan ng puller. At dahil sa wala naman akong puller, isang idea na lang ang pinakamaganda para sa akin. Tanggalin ko yung brake shoe tapos sikwatin ko itong wheel hub bearing nya. So pa natanggal ko naman, di ba? Kaya lang medyo nadagdagan yung trabaho ko. Kaya pag kayo mag-DIY ng sasakyan yung mga boss, kahit pag natanggalin itong brake shoe, tsagain nyo na lang paluin palabas itong wheel hub bearing nyo. O kaya naman kung may mahihiraman kayo ng puller, gamitan nyo na lang ng puller para hindi na kayo magtanggal ng brake shoe. Kung sakali lang naman na kumapit itong wheel hub bearing dito sa backplate nya.
Kasi pag tinanggal nyo itong brake shoe mga boss, pagbabago yung adjustment mo ng handbrake. Kasama na rin siyempre yung adjustment mo ng brake pedal, magbabago din yun. Siyempre kakapa ka, kaya mamumroblema ka pa. Eh di bali ako, kahit pa paano nakakaintindi ako ng kaunti, kaya malakas ang loob kong kalasin na rin itong brake shoe dahil alam ko may babalik ko naman yan sa dati niyang adjustment. Pero kahit na hindi nyo kinalas itong brake shoe, dapat bago nyo ibalik yung brake drum, linisan nyo muna yan, pati itong brake shoe. Sayang naman kasi mga boss, nabuksan mo na itong preno Di bago mo siya isara, edi linisan mo muna. Ganun. Sabi nga ni customer, kapapagawa niya lang itong preno Kaya nagkaroon ako ng idea na dapat ibalik ko ito sa dati niyang adjustment. Ang diskarte lang naman dyan mga boss, bilangin nyo yung ipin. Ayun ang maging palatandaan nyo para maibalik nyo sa dati niyang adjustment. At dahil sa okay na ito mga boss, pinatesting ko na kay customer yung handbrake niya. Kung naibalik ko na ba sa dating ang taas, okay naman na daw. Kaya ilagay ko na itong gulong mga boss at higpitan ko na yung mga nut niyan. Tapos magro-road test na kami ni customer para siya na yung humatol kung okay na ba itong sasakyan niya. Dahil ang main problem talaga ni customer, yung lagutukan dito sa harapan ng sasakyan niya na after niyang maipagawa, ganun pa rin. May lagutukan pa rin siyang naririnig. Pero yung lumabas na ugo kapag tumatakbo itong sasakyan niya, hindi niya pa yan talaga napapagawa. Bali ako na lang yung nag-diagnose. Kaya road test na kami kung tama ba yung diagnose ko ng stabilizer bushing dahil sa lagutok at yung ugong naman will have bearing. Siya na yung humatol. Yan yung ugong. Wah, nakatawa. Wala na. Wala na? Wala na. Wala lang ugong. O yung ka naman, yung stabilizer bushing. May lubak-lubak dyan. Ayan, dito, gaya dito. Ayan, lubak yan. Kasi mo dyan. Buo. Wala na. Wala na. Isa na lang sa may dulo. Hindi tayo abot ng ano. Narinig yung mga boss yung hatol ni customer, di ba? Wala na daw yung ugong, pati yung lagutok. Wala na rin. Pero tuloy pa rin kami sa pag-road test. Maganda na yung sigurado para everybody happy. Yung shock palit, hindi ka pa nagpalit. Hindi pa po. Kung napanood nyo yung part 1 at narinig nyo yung lagutukan nito, kala nyo napakaraming sira Yun naman pala, yung stabilizer bar bushing lang ang pinanggalingan ng mga lagutok. Pwede ka na mag-U-turn. Tanda sa bagsak ha. Wala Ako na. na. Wala na. Sinadya ko po talaga para Sinadya ko. Wala na. Oh, yeah, dandan lang. Yun, Mali. Wala na pala kanina pa Ano mga pasira lalo. Bugsa na yung shock bago, luma na yung shock Muli mga boss, dahil sa nawala na yung lagutukan dito sa sasakyan ni customer na pinoproblema niya, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!